Welcome pong muli dito sa Comment on Air. Ito pong muli mga kaibigan, si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Dito po sa Comment on Air ay malaya po tayong makapagpapahayag ng ating mga komento. Kung mari po sana, ang pakiusap ko po ay ang ating kukomentohan yung issue na aking tinatalakay. Kaya nga lang ay hindi po kayo mapigilan. Lalong-lalo na po itong grupo ni Eliso Soriano at itong grupo ni Wendell Talibong. Sa halip na magbigay ng komento kung ano ang isyo, ay hindi po nila sinusunod. Bueno, kung hindi po kayo mapigilan, ay bahala po kayo. Lamang ay huwag tayong gagamit ng mga salitang hindi nararapat. Katulad halimbawa na dahil sa iba po ang aking komento salungat sa inyong comment, ay minumura po ninyo ako. Sa halip na magkomento kayo kung anong paksa, ay lalo na itong grupo ni Talibong, naghahamon lagi ng debate. Kailangan daw harapin ko ng debate si Talibong para malaman raw kung sino ang totoo. Duwag raw ako. O yan ang mga komento ng mga ng mga grupo ni Talibong. Yung mga ibig sabihin na brainwash na ni Mr. Wendell Talibong. Alam po ninyo, umpisa pa nung Abril yan, Abril, Mayo, hanggang Hunyo, ay hindi na po yan makasagot. Hanggang sa nagpaalam na po yan. Kaya po tinanggal po yan sa DXDD, yung Catholics Radio, kasi nga po hindi nga po makasagot doon sa mga isinasagot ko sa mga paninira niya. Sa mga isyong nilalabas niya ay nasagot ko po yon at yung mga sagot ko hindi na niya masagot. Kaya nang sumagot po ay nagpaalam po kasi ako po ang paniniwala ko tinanggal po yan Pero di raw siya tinanggal. Alam po ninyo, Mr. Talibong, para paniwalaan ka na hindi ka nga tinanggal, kumuha ka ng interview doon sa dalawang paring binanggit mong arsobispo na siyang mga manager ng radyo na hindi ka nga tinanggal. Kasi natapat pa doon sa nung hindi ka makasagot Saka ka nagpahayag na nagpapaalam ka at nagpasalamat ka nga kasi 23 na taong ka nang pinagbigyan magtrabaho doon. Ngayon, bakit ka nga kung hindi totoong tinanggal ka, bakit ka umalis? Bakit ka umalis doon at nagtatag ka ng sarili mong istasyon? At siguro sa kwarto ka na lang. Siguro sa kwarto mo yung ginagawa at ginawa mong kasama na yung misis mo nagsasign language. At yun din ang ginagawa mo. Ipagtanggol daw ang Katoliko ang pananampalataya at katwiran daw yung programa niya tungkol sa Katoliko. Yan po masasabi kong kahipokritohan yan. Kung totoo yan, Mr. Talibong, na nagtatanggol ka sa Katoliko, bakit ka umalis doon? 23 taong ka na doon sa radyong yon. At ngayon nga, lagi mong ginagamit pa rin yung litrato nung pare na si Darwin, yung pare, Darwin Gitcano ba yon? Ginagamit mo pa rin, pero hindi ka na sinasamahan. At yung kwarto mo, na ginawa mo rin katulad nung radyo kung anong ginagawa mo doon, ay linagyan mo ng cross na nakapako sa likod at nakasuot ka pa rin ng cross. Ano bang layunin mo? Umalis ka nga doon umalis ka na nga doon Alright, assuming na nagpaalam ka, sana pinigilan ka, sabi mo pinigilan ka, yun ang ipakita mong katunayan,
direct evidence o testimonial evidence. Yung sa akin, Mr. Talibong, kung tawagin yan, circumstantial evidence. Oo. Nagpaalam ka na tapat doon sa hindi ka nga makasagot, kaya sinasabi kong tinanggal ka. Kasi, halimbawa nga na nagpaalam ka, pero dapat pinigilan ka. Yung payagan ka, doon sa sinasabi mo nagpaalam ka, ibig sabihin, tinanggal ka na noon. Hindi ka na nga pinigilan eh. Ayan lang. Yan lang ang masasabi ko sa inyo, mga kaibigan, mga supporter ni Talibong. Hindi na po makasagot yan eh. Oo. Eto, pakikita ko po sa inyo yung mga hindi niya masagot ha. Umpisang Abril. Ayan po mga kaibigan. Oh. Yan Hunyo, buwan ng Hunyo yan. Ha? Hindi na nga nasagot yan, kundi nagpaalam na siya. Natapat na nagpaalam siya at Hunyo 23 daw at nagpahayag siya at katapusan na ng Hunyo ay aalis na siya. Yan po ang mga hindi niya nasagot. Ito pa po Ito mga kaibigan Ayan Ayan Wendell Talibong. Ayan Wendell Talibong. Hindi niya masagot yan Ito pa Ayan mga kaibigan ayan. Ayan. Buwan ng Hunyo yan Ito pa ayan. Ito pa po Yan 4 months ago, Hunyo yan ayan mga kaibigan Pinakikita ko lang sa inyo, ayan Susunod yan Abril Mayo, ayan yan ang mga issue Kita nyo Wendell Talibong, Mayo ayan Ayan mga kaibigan ayan. Gusto ko mamasdan niyo yan yan ang mga katunayan na hindi naman niya sagot. Ito pa po Tingnan nyo yan po. Umpisa nung Mayo yan. Imagine buong Mayo hindi sumagot yan. Medyo sumagot yan kasi unang sinagot ko yung paninira nung Darwin Gitcano, yung pare. Tapos John, pumasok na siya doon. Umpisa nung pumasok na siya at sinagot kong lahat yung mga sinabi niya, hindi na sumagot yan. Lalo na nung patunayan ko na ang Papa, yun ang 666, hindi si kapatid na Manalo. Matagal po, Mayo, Abril, hanggang Hunyo, hanggang sa nagpaalam yan. Kaya, yung mga hamon-hamon na yan ni Talibong, kumbaga sa legal term, kuwan yan anong sabi dyan yan kuwan na yan moot in academic na yan. Hindi na yan katwiran. Kumbaga sa korte, hindi natatanggapin yan. Moot in academic na yan. Mo lumitaw siya ngayong Oktubre na kasi sabi nga niya, maraming nagtitik sa kanya, nasagutin ako, harapin ako. Kaya napilitan. Kaya kunwari ahamon pa. Kaya ang masasabi ko lang po sa inyo, sabihin nyo kay Talibong, paksain niya yung lahat ng yon bago siya humamon ng debate. Saka ang totoo, hindi dapat labanan ng debate yan Kasi pagkatapos ng debate, ipi-play niya yon, bawat kilos doon, sisiraan niya at sasabing siya nanalo. Sisiraan niya. Lahat ng debate niya, pinuputol-putol, sinasabing yung mali ng kalaban at sinasabi niyang mali yon at siya yung tama. Ganyan ang style niyan Katulad na lang nung debate nila ni Kaparba. Dinikita niya ng yung Biblia, dinakita ng imprenta. Hindi na pinahayag hindi na, kundi kumuha ng ibang marami-rang version at hindi naman pinakita. Ang totoo, kahit anong version pa kunin mo, wala yung sinasabi mong nakasulat sa 16-18 yung Katolika, Apostolika Romana. Niloloko mo lang ang mga tao Mandaraya ka talaga. Yung sinagot ko yung sinasabi mong si kapatid na Manalo na siya yung 666 dahil ginamit mo yung Vencedora, kasi raw yung pangalan ng tao. Sinagot ko lahat yun, hindi ka na nakasagot Kasi napatunayan ko lahat ng palatandaan, hindi lang 666 ang palatandaan ng Antikristo. Natupad sa Papa sa Roma, pati yung mga palatandaan doon sa chapter 30, lahat yun natupad sa Roma. Natupad sa Papa. Yung pagpapapatay, kasi yung hindi sasamba sa 666, ipapapatay.
O, napatunayan ko yan na yan ang Papa sa Roma at yan nga ay naganap na sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Yan po sinasamantala ko ang sabihin ko dito ngayon. Kaya sabihin po ninyo, kayong mga na-brainwash na ni Talibong, nasagutin muna lahat yon bago siya mag-amon. Mot in academic na po yan Biro mo, Hunyo pa. Last na mga video ko na pinakita ko yung mga kasinungalingan niya at kalukuhan. Hindi naman nasagot yon. Tapos Oktobre na dahil sa sinasabi sa kanyang sagutin ako. Hindi na nga niya ako masagot Moot in academic na yan. Alam nyo ba ang tawag kung anong kahulugan ng moot? Fiction. Consider as fiction yan. Ngayon, sinagot ko lang po yan dito, sinamantala ko na ngayon. Ang ating papaksain ngayon po ay tungkol po sa pahayag o sa pagsagot naman ng kapatid na Michael dito na naman kay Eliso Soriano. Yung mismong kontra-kontrang mga pahayag ni Soriano. At para bang nagdidebate yung mismong parehong Soriano dahil sa kontra-kontra. Yan po ngayon ang ating bibigyan ng komento. Ito po mga kaibigan. Panoorin po natin. Ano po? Let us now analyze the sentence. Sino ho ang nagsasalita sa Mateo 16:18? First person, ang Ama. Sino ang kausap? Si Pedro. Sino ang third person, yung bato? Si Kristo. Kaya tamang-tama Sinasabi ko, first person. Sa iyo, na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, yun ang third person, si Kristo yon. Itatayo ko ang aking iglesia. Saan ho nakatayo ang iglesia? Sa ibabaw ng batong si Kristo. Kaya tamang-tama yung pangungusap Ang Ama nagsasalita, ang Ama nagsasalita, ang Ama nagsasalita, ang kausap ay si Pedro, at ang batong pagtatayuan ng iglesia ay si Kristo. Ang nagsasalita po sa talata nito ay ang Panginoong Jesucristo. Ang Ama nagsasalita. Ang nagsasalita po sa talata nito ay ang Panginoong Jesucristo. Ang Ama nagsasalita. Ang Ama nagsasalita. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, medyo may sira ulo nun. Kinilos din ng parang. Ayan po mga kaibigan. Ating napanood ang sagot ni Ka Michael o sa mga maling turo ni Soriano na ipinahayag ni kapatid na Michael Sandoval. Kontra-kontra. Kaya akala mo nagdidebate yung dalawa si Soriano rin yung pareho Kasi nga doon sa aral na kontra-kontra. Yun simple lang po yun. Yun kakarampot lang po yun. Talagang yan po ay napatunayan na ng Iglesia ni Cristo. Napakaraming aral si Sorianong mali. Kontra-kontra yan. Bueno, yan po mga kaibigan ang ating pong bibigyan ng komento. Bago po ako magsara, nais ko pong batiin ang walang sawang sumusuporta po sa akin. Itong si Romeo Tango, si Rolando Raqueno, si Alexander Bebot. Kumusta po kayo mga kapatid? At si kapatid na Lefby Licanda,
lokal po ng Iligan City, Davao District, si Oming de la Cruz, si kapatid na Este Alejandrino, si kapatid na Elber Panuela, at si kapatid na Virgilio Fernandez, si Jeff Belson Comendador, ayan po, si Evelyn Roque, kapatid na Erwin Rivera, si kapatid na Alan Barcela, at ito pong Maing Coquinsio, taga-distrito po ng Kamanaba. Ang linagay niyang pangalan, Maing Coquinsio. Baka ito si Kamaing Santos, dati kong kasama sa DCEC. At ito pong si kapatid na Danilo Queroben. At sasamahan ko rin po ng ating misyon na hindi dapat mawala. Ano po? Ang aking misyon po, ito po sila Hayan K. King at si kapatid si Jocelyn sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Asyong, tawagan po namin yan, Asyong. At ang aking kamag-anak po, si Gomerciendo Portem, kasama-sama ko po yan nung kami kapwa pa ng liligaw, si Glenda Rial, ano po, at si Alex Sineta, kapatid ko po yan, si Paul Makini, dito po ito sa Alberta, si Astor Sineta, kasama po si Nueme. Yan po ang aking mga pinapanalangin sa Diyos na sana ay maunawaan, makapagsuri sila sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko po naman sinasabing mag-Iglesia ni Cristo agad sila. Magsuri po muna. Kasi po sa Iglesia ni Cristo ay makikinig muna kayo ng doktrina para maintindihan nyo po. Isang buwan yan at pagkatapos susubukin po kayo ng kalating taon bago po kayo bautismuhan. Kaya napakahaba pong panahon para pag-aralan nyo kung totoo nga ang Iglesia. Kung totoo ba yung mga hula na aming sinasampalatayanan na kapatid na Manalo ay sugo nga ng Diyos sa uling araw. Kasi po, pag buong mundo na ang Iglesia ni Cristo, milyon-milyon na ang naniniwala na si kapatid na Manalo ang sugo ng Diyos sa uling araw. At pagka napasama kayo sa Iglesia ni Cristo, pinangaral ng kapatid mo, siguradong ligtas kayo po. 158 countries na ata and territories ang nasasakop ngayon ng narating ng Iglesia. At yan po ang palatandaan na magwawakas ng mundo. Sabi nga ng Panginoon Kristo, ipangangaral yan sa buong mundo para ang tao walang madahilan at pagkatapos niyan, yun ang kanyang ikalawang pagparito. Kaya kayo po, uulitin ko po, hindi ko po sinasabing mag-Iglesia ni Kristo kayo, kundi suriin nyo ang Iglesia ni Kristo. Huwag po kayong pumayag na mamatay kayong ngayon na kayo ay isang kaanib sa Katoliko. Ano po? Marami na pong umalis dyan kasi napatunayan na ang mali. Suriin po ninyo yon. Ano po? Suriin nyo Iglesia ni Kristo. Ito pong si Chona Sineta, kapatid ko rin po ito. Nasa, kuwan po ito, Florida, sa Amerika. Si Arlene Asarcon, mga pinsan ko po ito, nasa Toronto. Ito pong si Estrella Borbe. Itong si John Borja. Ayan po, mga sana makaunawa sila, makasama sa tunay na iglesia, tunay na relihiyon. At itong si Saldi at si Tex Sineta, kapatid ko po yan. Si Lily Sineta at si Richard Luxin. Ano po? Yan po mga kaibigan ang aking mga ipinanalangin na sana makasama sila sa tunay na iglesia at para maligtas din. Itong si Oscar Borbe, ito po alam ko na bautismo na ito, si Oscar Borbe. John, sana magbalik loob ka. Ano? Ngayon. At saka itong si Rosalia Cachuela, ano po? Sana po at ito rin si Carix Cayanong, ano po? Sa kanyang target on air, ito po ay nasa DCME na. Bueno mga kaibigan, yan po ang aking mga mini-mission na sana po ay makasama namin sa tunay na iglesia, tunay na pagsamba para matamo rin ang kaligtasan. Bueno mga kaibigan, hanggang dyan po at sana po ay samahan po ninyo ako sa panalangin
na sana wakasan na ng Panginoong Diyos itong pandemya para mabuhay na tayo, payapa at sumasamba tayong mapayapa at walang sagabal. Ano po? At idalangin din natin ang ating tagapamahalang pangkalatan, mga kapatid. Si kapatid na Eduardo B. Manalo, na sana wag siyang mahawa, pati ang kanyang pamilya, nitong napakasamang pandemya, alang-alang po sa buong iglesia. At kasi po, pinananalangin din po tayo niyan. Kaya marapat lamang ipanalangin natin siya. Manatili ang patnubay ng Ama sa kanya, panatili na ang kapangyarihan at ang pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Huwag po nating kaligtaan ang mag-like, mag-share at mag-subscribe po. Maraming salamat po.